Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo. At gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa kapamalan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Ang lahat ng kapamalaan ay dapat pailalim sa Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po dito sa Bagong Tipan. Ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay ayon po dito sa kay Apostol dito po sa kay Apostol dito sa mga taga-Efeso kabanata 1 talatang 21, ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito kundi sa darating. Tuloy po natin kay Apostol San Juan, kabanata 12, talatang 48. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking salita. Ang salitang ipinayag ko ang tahatol sa kanya sa huling araw. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, kabanata 8, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Umatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako mahatol kanino man. Umatol man ako, tama ang aking hatol. Sapagkat hindi lamang ako umatol, kundi at ako at ang amang nagsugo sa akin. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, ang pagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. At ang binhi ng kapayapaan na iniasik ng taong maibigin sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Hindi po natin sa mga taga-Hebreo kabanata 4, talatang 7. Ito po ang mensahe. Kaya't muli siya nagpakala ng araw ngayon, pagkalipas ng matagal na panahon. Sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po sa ating banal na Santa Maria. At ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mensahe nito mula po rito sa tema na gabay sa kapamalaan at mga pinuno na dito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Ang lahat ng pamalaan ay dapat mailalim sa Panginoong Jesucristo. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga kapamalaan, lahat ng kapamalaan, partikular dito sa mga Pilipinas, na kayo ay dapat ninyong kilalanin ang ating banal na Panginoong Jesucristo at dapat kayo ay kumilala sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo at pailalim at paggabay kayo sa ating banal na Panginoon Jesucristo para sa inyong mabuting pamamahala. O para bilang ginawa ng Panginoon Diyos ay kayo ay ginawa niya para sa binigyan ng authority para makapamahala bilang kanyang katuwang sa pagpapairal ng mabuti. At kung paano kayo magpapairal ng mabuti sa panahon ngayon ay sa gabay ng banal na Panginoon Jesucristo. Ganyan kayo magpapairal ng pamamahala para makapagpairal kayo ng mabuti sa gabay ng banal na Panginoon Jesucristo. Kaya pakinggan nyo ang mabuting balita, ang Panginoon Jesucristo, sa paggabay sa inyo sa mga kapamalaan kung paano kayo makapamamahala ng matuwid, mabuti, makatarungan, mapayapa,
o kung paano nyo ipapamahala ang kapamahalaan. Lalong-lalo na mula doon sa mga namamahala o mga pinuno nito na kung paano kayo mamamahala at ang buong kapamahalaan kung paano mamamahala. Mamamahala ito mula sa pulisiya nito, mula sa legalidad na ipinapasa nito. Paano ba mamahalayaan? Sa gabay ng banal na Panginoong Kristo. So magabayin kayo generally ng Panginoong Kristo diyan kung paano kayo makapamamahala sa bawat partikular na mga batas ninyo ipapatupad, mga pulisiya sa bawat pamumuhay, at kung paano ito ipatutupad ng bawat mga namamahala. So magabayin kayo, lalo-lalo na yung mga Kristiyano sa pamalan, na kayo ay dapat yung mga nasa pamalan, magabayin kayo na mayroon kayong karunungan ng Panginoon Diyos sa gabay ng Panginoong Kristo na paano. So, kung kayo magkakaroon ng karunungan ng Panginoon Diyos, kapag namamahala kayo, dapat may bigin kayo sa maibigin kayo sa kapayapaan. Malinis kayong mamuhay kung kayo ay gusto nyo, kayo ay mamahala, dapat malinis ang pamumuhay nyo. Hindi kayo sangkot sa mga illegal activities or dirty na pamumuhay. Dapat malinis ang pamumuhay nyo. Pangalawa, kayo ay maibigin sa kapayapaan. Kayo dapat ay mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag, napagawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi magmamanuri. So, interpret natin ito ng isang mas broad aspect. So, sabi ng Panginoon Diyos, so, kailangan ay mahilig sa kapayapaan. So, dapat nagpapalaganap ng posible ng peace ng ating kapayapaan o sa peace and order ay dapat hindi ito mahilig doon sa pag-employ ng force ng digmaan o yung ang pag-employ niya ng force ay halimbawa ang warmonger ang ating pamahalaan basta konting didigmain. Hindi dapat ganoon. Kapayapaan na pinaiiral, diplomasya. Kaya nga, kagaya halimbawa doon sa ating problema sa West Philippines, kapayapaan na may doon. Gayun man ay tayo ay didepensa sa tamang depensa kung kailan natin gagamitin ang persa. So ngayon, ay yan, dapat mahinahon at hindi ito pabugso-bugso na dapat ay animo ay nakipag-away palagi. At mapagbigay. So parang DSW, kagaya ng kung yung ating mga namumuno, dapat mapagbigay kayo. So para may pamahalaan nyo ng mabuti ang halimbawa, ang serbisyo ng pamahalaan, kung paano ito magkakaroon ng social services, at iba't ibang social services, kailangan mapagbigay ka. At kung paano ka namamahal ng pamahalaan, kung paano ito nagbibigay ng husay ng social services. Hindi lamang parang DSW, lahat ng serbisyo ng pamahalaan na nagbibigay ng magandang pamumuhay. At hindi lamang yan, ay kundi yung kung paano ito magpapalaganap ng ating pagsabyo nitong ating bansang ito ng pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Dapat ayan ay nasasabi nyo na maayos. So dapat na equally naiibigay, hindi lamang kung paano nagsiserve ang ating pamahalaan. Halimbawa, kung paano ito tumutulong, kung paano ito nagsasocial services sa ating pamahalaan, kung paano ito namamahala ng halimbawa health, education, aside from that, DSW, mga ganon. So mula sa namamahala at mga panuntunan, mga ahensya, mga sistema, so dapat yan ay dapat mapagbigay yan at yan ay nag-servisyo ng maayos, lalong-lalo na sa ekonomiya, it should be fair. So kaya dapat ito ay hindi nagtatangi. So kaya nga magbigay hindi nagtatangi. So kung hindi ka nagtatangi, katarungan, pangunahin o sa pamamahala, walang mayaman mahirap. Dapat fair para sa lahat, hindi nagtatangi. Walang discrimination. They don't discriminate in implementing the government, especially justice or whatsoever na implement ng government. Dapat fair ka para sa lahat. Baka nangunguna palagi sa servisyo ng pamahalaan yung mayaman. Una sa pila palagi, parang gano'n, di ba? Hindi dapat gano'n, ng siniservisyuhan. Kasi in order, una palagi, actionan si mayaman, si mahirap hindi na-actionan. Palaging siya ay may kasalanan, masamang tao, si mahirap, di ba? Palaging pinag-iinalaan. So ngayon, walang fair justice. So, napagsasamantala si mahirap, kapag ganoon, may pagtatangi ang namumuno o mga nasa pamahalaan. Enforcement, katarungan, at yung mga namumuno, mga politiko, o ilang mga nasa departamento. Mga ganoon, dapat hindi nagtatangi. Para mapagsilbi ng patas, lalo na sa social services, diba? At iba't ibang mga
ahensya ng ating government. At dapat ay hindi mapakunwari yung mga politiko. Dapat accountable kayo. Hindi kayo transparent, di ba? Mga sinungaling kayo, mga pagkunwari kayo sa inyong mga pumuno. So yun, dapat ganoon kayo at mas malawak pa sa kabuuan ng mabuting balita kung paano yung makapaglilingkod sa gabay ng banal na Panginoon sa Kristo. Makapaglilingkod kayo mga pinuno ng wasto. Ang problema, kapag nagpasa kayo ng maling batas, so may hirapan kang ipaglingkod mo ng maayos yung kabutihan ng Panginoon sa Kristo bilang tagapaglingkod kung yung ipinasang batas noong mga hindi naman naniniwala kay Panginoon sa Kristo ay may inequality. Kagaya ng halimbawa mga hindi patas sa ekonomiya, hindi patas sa lupa. So mahirapan kang i-implement kahit na ikaw ay sumusunod sa Panginoon sa Kristo kung yung batas na i-implement mo mayroong inequality. Kaya mag-ingat yung ating mga nasa pamahalaan sa paggawa ng mga batas sapagkat yung paggawa niyo ng mga batas kung inequal yan at yan ay naipapatupad ng hindi maayos, yung salita ng Panginoon sa Kristo ang ihahatol niya sa lahat pagdating ng panahon. Kaya dapat natin kinalanan ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat yung mabuting balita ihahatol niya para sa lahat niya. Kaya yung mga kapamalaan, inamumuno dyan. Magkaroon kayo ng karunungan galing sa Diyos at gabay ng mabuting balita. Mula sa gabay ng mabuting balita para makamamahala kayo ng matuwid. So ngayon, kapag naghumusga ang Panginoon Diyos, kung kayo magkakamali, higit kayo may kaparusahan mula doon sa pangaraniwang mga tao. Kaya lalo yung mga batas na ipinapasa nyo, kung paano kayo namamahala ng equal, so may kaparusahan kayo sa Panginoon Diyos. Kaya magabayan kayo for the equality, justice, etc. for the whole of the government implementation. Di ba? So yan. Sa lahat ng ahensya, kung paano ka peace and order, justice, social services, etc. etc. So dapat ay magabayan kayo ng Panginoon sa common legality, yan ay ako para sa lahat. But hindi po pwede ay yung ipinasa mong batas ay mayroong inequality na mahihirapan kang implement yan for the fairness of all. Kasi nga may inequality yung batas. Kaya yung mga nasa pamahalaan, kung alam nyo na yan, na mayroong inequality, babaguhin nyo dapat yan. Sapagkat kung alam nyo na mali yan, yung hindi nag-inisyatiba na nakaalam niya, may pananagutan kayo sa Panginoon Diyos. Uusigahan kayo ng Panginoon sa Kristo pagdating ng panahon, sapagkat hindi kayo umakto para ayusin ng gobyerno, sistema, batas, di ba? Policy. At kayo at yung inyong pag-implement niya. Di ba? So ngayon, yung iba nag-implement, maganda nga yung batas, yung iba naman nagiging corrupt. Gumagawa ng maling pamamahala for their own interest. Di ba? So, hindi na natin kailangan ma-explain na yun ay dapat na iwasan at magbago kayo sa gabay ng Panginoon sa Kristo. At yan din gobyernong yan, kung yan nakukontrol niya, hindi na gagamitan ng Panginoon sa Kristo na i-disiplina sa inyo, or else, kung di na kayo kayang disiplinahin ng gobyerno na yan na inyong sinasamantala para mang-abuso, gamitin sa sariling kapakanan, Diyos na mismo ang gagawa para kayo ay sansalain o ituwid o sumpuin sa inyong maling ginagawang pamamahala. So ganoon. At para kayo ay maituwid sa inyong maling pamamahala. Kung ang kapamahalang niya mismo ay hindi na naka-stand to govern by itself para linisin ang kanyang sariling hanay, siyempre God will linisin niya yan, ayusin niya yan para yan ay makapamahala na maayos at yan ay magsilbi ng maayos sa mga Pilipino o iba't ibang mga bansa. So, yun. At maraming dapat gawin, maraming pwedeng gawin ng Panginoon Diyos kapag ang pamahalaan ay hindi na ito umiistansa sa kanyang sarili, kung hindi na nito kayang baguhin ang mga mali doon sa mga nasa pamahalaan, baguhin ito yung mga mali pamamahala. God will change ang pamamahala. Kaya magabayan kayo, maliwanagan kayo ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo at mga gabay ng ating Madre Santa Maria para kayo ay mamahalan ng mabuting balita. So ayusin niya sapagkat pagdating nito ang panahon, kapag hindi niyo kinilala ang Panginoon sa Kristo kung paano kayo magpapahirap ng mabuting pamamahala, mananagot din kayo sa Kanya sa inyong ginawang pamamahala na yan. Sapagkat paghaharian niya ang lahat pagdating ng panahon. Kaya mga kapamahalaan niya, kung ano ba ngayon, nadat na kayong magkurap kayo dyan, kayo ay mga masama, ano ba ngayon, yung problema ngayon, dumating ngayon ang Panginoon sa Kristo. Di ba? Mahusgahan kayo, mga nasa pamahalaan.
Kayo man ay magpapatuloy ng kasamaan sa pamamagitan ng 3 taon at kalahati with the doon sa mga 666, maaaring makakambigyan, di ko masama kayo dyan. Pero doon sa 3.5 years na yun, gaganapin din doon ang paghukom naman ng Panginoon Diyos. Di ba sa makapaghari ng ganun-ganun na lamang yung demonyo. At susumpuin pa siya. 1/3 of the world, i-devastate ng Panginoon Diyos. Eh kung yung basang ito hindi kumikilala sa Panginoon Diyos, yung mga tao, baka maaari tayo yung 1/3 sabihin ng Panginoon Diyos. Devastate ng mga anghel. I-annihilate niya yung 1/3 of the people sa unang pangulaw. 7th trumpet. Eh kung yung Pilipino mga ganon, mga balasuba sa ayaw sa Diyos, yung pamahalaan, kasama ka sa 1/3. I-devastate yung mga tao at yung basa mo. Kaya dapat kilalanin natin Panginoon sa Kristo, ngayon pala mo. Sapagkat anytime pwede naman siya tumating. At pero para tanda, para tumating siya. Explain. At yan ay pinapaliwanag na ng maraming mga mangangaral. So kayo mga pamahalaan, kayo ay maliwanagan ng Panginoon sa Kristo, magabayan kayo. Sa gabay ng Banal Santa Maria, magabayan kayo at kayo ay kilalanin niyo ang Panginoon sa Kristo at doon sa pagpapahirap niyo ng pamamahala ay magabayan kayo ng Panginoon sa Kristo dyan. Kayo mga namumuno at yung mismong entire government. To be fair of implementation of the government. Yan. So yan, at sabi ng Panginoon sa Kristo, wag matigas ang pakinggan nyo, ang tinig ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Pag matigas ang inyo, lumagabayan kayo ng Panginoong Kristo. Ayan. At mula sa pag-ngaral ng simbahan, magabayan yung ating pamalaan to govern good para makapaglingkod kayo ng maayos. Kayo mga namumuno at kayo parang makaligtas. At magkaroon kayo ng karunungan galing sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, mula sa ating nabanggit. Ilan pa lamang yan, marami pa, mamamahala kayo ng mabuti. At yung pamalaan, yung ipapamahalan nyo, patas yan para sa lahat. So ngayon, kapag hindi naging patas yan, so may problema. Dapat baguhin. Kaya yung mga nakaluklok ngayon na hindi nyo nababago yan, may pananagutan kayo sa Panginoon sa Kristo, sa Panginoon Diyos, pagdating naman yung pagbuhay. Lahat ng kambuhay may pangaparo sa angka. Ngayon, kung ikaw man ay nagkaroon ng spoilers, hindi mo ba oras, hindi ba dumarating Panginoon sa Kristo pagdating ng takdang panahon, at ikaw ay napatunayan niya na may talagang minalumali sa pamahalaan, nagpatupad ka ng inequality, siyempre yan makapupulutin. Kasama mo si Satanas at saka yung 666 na naniwala sa kanya. So, kaya ganoon ang mangyayari. Kaya yung mga ganyan ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mga pamahalaan. So, huwag natin kasama yung tutulong yung mga balasubas doon sa pamahalaan kung paano kayo mamahala. At kung nais yung mamahala, dapat magkaroon kayo ng karunungan galing sa Diyos, pamalahin natin pa yung mga kabuuan ng mabuting balita. Para gabayin yan kung paano ka makapamahala ng matuwid mula dyan sa common na pinamamahala. Parang kupa mo yung lahat ng mga tao na may naniniwala, mayroong hindi mula, kagaya na mula sa karapatan. So, yung bawat mga reliyon ay naging under noong karapatang pantao at nakapamamahala ka ng maayos, kumikilala ka. At yun nga, sa gabay nga ng Panginoon Diyos, dapat yung pamahalaan kumilala sa Panginoon sa Kristo at magabayan ka sa pamamahala mo para pagdating ng takdang panahon ay ikaw ay yung mga namahala, mga namuno dyan ay hindi kayo paparusahan yung mga tao mali ang pagsuporta o maling kaysa nyo sa mali yung pamamahala, inequality, ekonomiya, iba't ibang mga panuntunan naman. Kaya kung tama ang inyong panuntunan na gagabayan ng Panginoon sa Kristo, na gagabayan lahat, so mula dyan sa pamahalaan na gagabayan mo sa kabutihan ng mga tao na diyan pa lamang ay nagkakaroon sila ng pag-asa sa kaligtasan spiritual and then yung kabuuan ng mabuting balita dapat natin gusto. Sapagkat hindi lamang pagsunod sa pamahalaan yung makapagliligtas sa atin, sa ating kaluluwa at makapamumuhay ng mabuti, kundi yung butupad ng lahat ng sinasabi ng mabuting balita. Kasi hindi lang isang pagsunod lamang natin sa pamahalaan yung mabuting balita. Banal kasi mabuting balita para sa lahat. Kaya yan, sana ay nagabayan na naman ang ating mga kapamahalaan at kayo ay at ang sangkatauhan ay patuloy na mabuklod ng ating banal na Panginoon sa Kristo at mga kapamahalaan. Kayo mabuklod at kayo ay kilala ninyo ang Panginoon sa Kristo
at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at makagabay kayo ng mabuti sa inyong mamamayan para sa kaligtasang spiritual din mula sa paggabay ng pamahalaan na ito ay namamahala ng mabuti at hindi kaisa ng mga mamamayan na mga may equal na pag-iisip para gamitin yung pamahalaan. Ayan. At nakabatas pa. So, kaya kayo ay magabayan, maliwanagan kayo at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Yan. At muli ay ang kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ay gabayan tayo ng kaliwanagan at kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa mga oras dito. Sa tuwing tayo magbabahagi ng mabuting balita, ay gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan. At hindi lamang sa tuwing oras na tayo magbabahagi ng mabuting balita, kundi sa panahong ito, gabayan tayo ng ating Banal na Santa Maria patuloy. Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kung darating man siya sa panahong ito, sana lagi tayong magabayan sa Banal na Santa Maria at ng kanyang kaliwanagan para tayo ay patuloy na pag-iibayan natin ng ating pananampalataya sa pagtupad ng mabuting balita. Patigit sa lahat, ay dapat ay pag-iibayan natin pagtupad ng mabuting balita, wala mang gabay ng ganitong klase ng literal na kaliwanagan o pagmimilagro, ay tayo ay ang mabuting balita ay ating isabuhay para tayo ay mabuting gawa. Sapagkat mula pa lamang dito, ay tayo ay makapamumuhay ng mapayapa, mabuting pamumuhay, banal na pamumuhay, kung magkakaisa tayo dyan. At ngayon ay sana ay sa gabay na ito ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, ipagkaloob sana sa inyo ang kanyang mga kahilingan at pagpalain at gabayin kayo ng mga pagpapala niya mula dyan sa gabay ng Banal na Santa Maria at iba't ibang mga himala na pagpapala at pagprotekta sa lahat. At doon sa iba't ibang mga relihiyon, sana maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, magkaisa tayo sa interfaith unity para tayo ay nagkakaroon ng unawaan sa ating mga relihiyon. Hindi tayo nauuwi doon sa hindi pagkakaunawaan, sigalutan at nauwi sa karahasan at digmaan at yan ay hindi nagdudulot ng mabuti. So bagkos ay tayo ay nagkakaisa tayo at nagpapairal ng kapayapaan, nakagabay tayo sa family community at yung ating nakagagabay tayo sa common good para diyan sa common good na yan ay mayroon tayong common unity kahit tayo magkakaiba ng reliyon at maunawaan natin doon sa interfaith unity ang lahat na tayo ay may pagkakaisa pa rin. Kahit tayo magkakaiba ng pananampalataya ay nagre-respetuhan tayo mula sa karapatan sa common na yan na ating ginagabayan. At magabayan ang bawat mga bansa ng bawat pagkakaisa sa interfaith unity at ang buong mundo. At muli sa ating sa CBCP Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal na Panginoon Jesucristo, Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria, patuloy niyo pong pagpuplurin ng sangkatuwang mula sa mabuting balita at Panginoong Jesucristo. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na nanampalataya ng gabay ng milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at ng gayon din ng gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, at gabayan tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita, at lalong-lalo na sa paggabay sa kapamahalaan. At yung mga kapamahalaan ay maliwanagan at magabayan sa paggabay ng mabuting balita. Yan. At yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo. Kayo ay mamahala ng mabuti matuwid, tugunin niyo yung karapatang ng tao. Sa gayon, makikinabang ang inyong mamamayan. Ang makapamumuhay sila ay sa karapatan, mapayapa, at maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo sa gabay ng ating banal na Santa Maria. Yan. At sana patuloy tayong protektahan at pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.